Ito ang kwento ni Ryan Poston, isang batang abogado, at ni Shanna Hubers, ang kanyang nobyang umamin. I grabbed the gun and I shot him. At ang mas masakit, sinabi niyang iyon ay self-defense. Si Ryan Carter Poston, 29 na taong gulang, abogado sa Cincinnati, maayos, propesyonal, may sariling law practice. Sa paningin ng mga kaibigan at pamilya, mahinahon, magalang, at seryoso sa karera. Si Shanna Hubers, maganda, matalino, achiever, nagtapos ng maaga, may scholarship sa musika, sanay humarap sa entablado at sa atensyon. Nagkakilala sa social media, mabilis nag-click, pero hindi ito fairy tale. On and off ang relasyon, puno ng selos, mensaheng asan ka, sa disoras, at mga pagtatangkang ayusin ang hindi na maayos. Ayon sa mga nakapaligid, clingy si Shanna. Minsan, bigla na lang siyang nasa loob ng apartment, naghihintay, naghahangad ng atensyon. Si Ryan, palayo. Focus sa trabaho, sa mga kaibigan. At kalaunan, may bagong kausap. Si Audrey Bolte, isang dating Miss Ohio. Para sa sino mang insecure sa relasyon, napakasakit nun. Para kay Shanna, pwedeng meet siya. May mga text na nagmumungkahi ng banta, piro raw kuno, pero paulit-ulit. Kapag pagsasama mo ang selos, pride, at baril sa mesa, nagiging recipe ito para sa trahedya. Araw ng insidente. Ayon sa mga saksi sa isang mall, nakita si Shanna, umiiyak, galit, nagsasalita ng masakit tungkol sa boyfriend. Sa mga oras ding iyon, nag-download siya ng larawan ni Audrey, parang patunay sa sarili na may kalaban siya. Bandang 8:00 ng gabi, sa kondo ni Ryan sa Highland Heights, Kentucky, magsasara ang pinto hindi para sa date, kundi sa isang argumentong sisira sa dalawang pamilya. I killed my boyfriend. Yun ang pahayag sa 911. Pero heto ang katanungan. Bakit siya tumawag hindi agad, kundi matapos pa raw makipag-usap sa kanyang ina? Mga 15 minuto bago tumawag sa mga awtoridad. Sa mga ganitong kaso, bawat segundo mahalaga. Kung mas maaga ang responde, may pag-asa pa ba si Ryan? Sa istasyon, nabasa ang Miranda rights. Humiling daw ng abogado, ngunit nagpatuloy pa rin siyang magsalita. Ang mga salita niyang, I grabbed the gun and I shot him. At higit pang nakabigla ang kilos, may pagkanta, pagsayaw, pag-snap ng daliri. Parang hindi tugma sa sinasabi niyang shock. Para sa prosekusyon, patunay ito ng kawalan ng pagsisisi. Para sa depensa, bizarre behavior dahil sa matinding emosyonal na kaguluhan. Ayon sa pulis na unang pumasok, walang malawakang gulo sa loob. Mesa, hindi natumba. Bullet sa shelf, nakatindig pa rin. Kung may banatan, tulakan, hagisan, saan ang bakas? Sa kabilang panig, idinidiin ni Shanna. Itinapon siya, hinila palabas, sinaktan. Sa korteng dako, ang kawalan ng bruises o malinaw na marka ng laban ay malaking butas sa teoryang iyon. Mabigat ang text trail. May mensahe kay kaibigang dentista na sirain ang ngipin ni Ryan kung sakaling magpapa-veneers para di na makakuha ng ibang babae. May isa pang mensahe, pupunta kami sa shooting range. Gusto kong barilin siya at palabasing aksidente. At ang tindera sa mall, nagsabing ilang beses narinig ang pahayag na papatayin ko siya. Ito ang mga salitang nagiging sandata sa korte.
kapag ang bala ay naging ebidensya. Sa unang paglilitis, malinaw ang tinahak. Guilty si Shanna. 40 taon ang rekomendasyon. Para sa pamilya ni Ryan, katarungan kahit papaano. Pero isang teknikalidad ang pumutol sa katahimikan. May juror pa lang may dating felony conviction. Diskwalipikado dapat sa Kentucky. Overturned ang hatol. Bagong trial. Para sa pamilya ni Ryan, punit muli ang sugat. Para kay Shanna, panibagong pag-asa. Nagpalit ng estratehiya ang depensa mula self-defense patungong extreme emotional disturbance, EED. Isang argumento sa batas ng Kentucky. Kung nagpatay ka sa ilalim ng matinding emosyon na may makatwirang sanhi, maaari itong bumaba mula murder tungong manslaughter. Ipinakilala ang diagnosis, borderline personality disorder, BPD, impulsivity, fear of abandonment, emotional swings. Ang punto, sa edad ni Shanna noon, early mid-20s, pinakamalakas daw ang epekto ng BPD, kaya posibleng labis ang naging tugon niya sa rejection. Upang mailatag ang buong larawan, tumestigo si Shanna, isang hazard sa depensa, pero kailangan. Naging headline ang tinawag ng media na orgasm defense. Mga usaping intimong naglalayong ipinta si Ryan bilang emotionally abusive at mapanlait. Pero tandaan, habang tumatagal ang salaysay, mas dumadami ring butas na pwedeng pasukin ng prosekusyon at handa sila, tao ng ginugol sa paghahanda ng cross-examination. Bawat text, binitawan at binalik sa kanya. Bawat salitang I shot him, pinaulit, pinatanong, pinakagat sa mismong hukay ng argumento. Sa dulo, may hindi mabubura, 6 na tama. Hindi iyon nagmumukhang isang biglang putok dala ng takot. Para sa maraming nakinig, mas kahawig iyon ng galit at pagpapatuloy. Isang pasyang hindi napigilan sa unang sandali. Maaring may sugat si Shanna sa loob. Pero ang tanong ng batas, sapat ba iyon para ipagsawalang bahala ang bala? Para sa pamilya ni Ryan, iisa lang ang katotohanan. Naulila sila at walang legal theory ang makapagbabalik sa kanya. Ang kasong ito ay paalala. Kapag ang pag-ibig ay hinaluan ng pagmamay-ari, selos at takot maiwan, nagiging lason. Ang mental health ay totoo at dapat tulungan. Pero sa mata ng batas, kailangang harapin ang bigat ng ginawang desisyon. Sa mundong puno ng misteryo, ang katotohanan lang ang tunay na takot. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod na kaso. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at mag-ingat palagi.